Okay ba mag-invest sa real estate? Here are 6 lessons learned na dapat niyong malaman before you start. Hi everyone! Welcome back to Money and Chi. And today, I will share with you my experience in real estate investment. Ano yung mga 6 lessons na natutunan ko na sana alam ko bago ako nag-start investing in real estate? Maraming losses actually, and until now, I don't think na I'm an expert in real estate. So, I want to share with you yung mga mistakes ko para hindi nyo na rin ulitin, di ba? Kasi masakit yung mistakes na yun. And sana na-avoid ko. So, I want you to avoid that. So, first is, kapag bibili ka ng property, kailangan long-term yung perspective mo. Hindi pwedeng yung nasa situation mo lang. Lalo na kung plano mong tirahan yung bahay na yon or yung lupa na yon or condo unit na yon. So, in my experience, yung first ko na property na first ever kong binili is yung condo unit sa tapat ng Lasal. That time, I was single. So binili ko ano siya, studio type. Tapos, ang inisip ko nun, okay, sige, ngayon gusto ko yung studio type, pero in the future, pagka nagka-family or whatever, tawag dito, pwede ko siya iparent. Kaya rin siya binili. Sabi ko, okay, sige, at this point, um, hindi pa, parang feeling ko hindi naman ako mag-aasawa kagad. Pero gusto kong mag-start mag-invest. And at the same time, feeling ko, may use naman yun. So, kaya ko siya binili. Pero again, 3 million din yun eh. Tapos, hindi naman tayo nakakaipon ng 3 million palagi, di ba? And then later, yung mga next na lessons learned ko relates to that as well, na parang hindi naman pwedeng lagi kang bumibili ng properties. Ayun, sana lang nag-isip muna ako. Pero to be honest, yun yung best na property sana na nabili ko. Lesson number 2, hindi porket maganda yung investment sa friend mo, ibig sabihin maganda na rin siya for you. Ang ibig sabihin lang nun, kasi nung nag-work ako noon, halos lahat ng ka-office mate ko, tiga South. So, ako kasi Bulakenya ako. Tapos after mag-Bulacan, I started university, Manila na ako, 'di ba? So, I've never been to South, pero halos lahat ng ka-office mate ko tiga South. Meron kaming boss, lahat ng boss ko rin na favorite ko. Tiga Cavite, ganyan. So, parang naisip ko, parang gusto kong tumira sa Cavite, ganyan. So, one of, our colleagues noon, yung boss namin, bumili siya ng land sa Antel. Pero tiga Cavite kasi siya. So, basically, okay lang sa kanya na bumili yun. Tapos, tinanong kasi namin siya na, mother, tawag namin sa kanya, mother, ano ba magandang investment? So, sabi niya, bumili kami ng lupa dito. And meron siyang good value for appreciation, ganyan. Maganda yung location, actually. Bumili ako. Bumili ako ng lupa doon. I think may isa pa akong ka-office mate na bumili rin. Honestly, magandang investment ha. Kasi yun yung pinaka-good investment ko na binili ko ng nasa 11,000 per square meters pa siya noon. Ngayon, nasa 30,000 per square meters na siya. Kasi biglang nagkaroon ng yung Evo, alam niyo yung tinatayong Evo doon. Malapit siya doon yung Antel. Tapos malapit pa siya sa economic zone. So, technically, maganda yung talaga yung location niya. The problem is, ngayon, parang at my age, inisip ko, kung babalik man ako ng Pilipinas, gusto ko ba tumira sa Cavite? Parang hindi. Parang mas gusto ko ngayon bumalik sa Bulacan, ganyan. Mas gusto ko pa rin maging Bulakenya. Or, ewan ko kasi doon ako lumaki. Andun yung mga friends ko. Andun yung family ko nasa Manila naman. Pero at the end of the day, wala, doon kasi ako lumaki. So, parang feeling ko, mas gusto ko bumalik sa Bulacan kaysa sa Cavite. Although, sayang lang din. So, yun lang. Although maganda yung recommendation, maganda talaga yung value, pero kung feeling mo, depende sa iniisip mo kung titiran mo ba yan or for investment lang talaga, kailangan mo pag-isipan, no? 'Di ba? Kung gusto mo talagang tirahan yun in the future, pumili ka ng lugar na mag-ocular inspection ka, puntahan mo, check mo, ito ba, gusto mo bang tumira dito sa lugar na to? Grabe rin yung traffic sa South, so hindi ko siya feel. Lesson number 3, don't make huge investment decision when you're not emotionally stable, mentally stable, physically stable. Kailangan magpakalma. Chill ka muna before you decide. Example, nung
2018, nag-work na ako abroad no'n, OFW na ako. So, parang for me, sobrang busy ko no'n. So, hindi ako makapag-invest sa stock. So, sabi ko, kailangan ko nung very low maintenance investment. So, naisip ko na, okay, sa properties, ganyan. Nung 2018, my ex died, 'di ba? So, because of that, binili ko yung condo unit sa Pasig. Again, back to number 2, yung ka-office mate ko dati, bumili siya ng property do'n. Sakto kasi, nagkukuwentuhan kami ta's 'di ba parang bumalik ako no'n, parang wala ako sa I mean, emotionally distressed ka, 'di ba? Tapos parang, "Uy, bumili ako ng" tanong-tanong, "How's life?" ganyan. Tapos sabi niya, bumili ako ng property dito." Tapos parang ako, "Uy, parang okey yan, To be honest, nag-okey lang naman ako, pumunta kami ni papa. Pero ang mali yata kasi pumunta kami ng hindi peak hours, so hindi ko nakita yung mismong traffic. Ang hirap pala niyang labasan. Malapit kasi siya sa Felice, yung Mireya. Pero yung labasan niya, grabe, sobrang kitid nung road, yung sa Ligaya Street. Na maganda sana talaga siya yung location niya kasi malapit siya sa Ateneo, sa UP, sa Ortigas, ganyan. Kaso, intense nga yung traffic. Another mistake yun. Although, okay naman din. Good thing about it is DMCI siya. So, maganda naman yung property as a whole. Pero yun nga, we will go to next lesson. Malalaman natin na hindi siya ganun ka, okay? And then, 2 months after, so February yun, 2 months after, namatay naman yung mom ko. Again, mas masakit sa akin yun kasi honestly, nanay ko yun eh. Tapos ang hirap pang i-explain sa friends mo na parang mas masakit na nawalan ka ng nanay kaysa nawalan ka ng ex. Do'n ako nagkaroon talaga ng mga anxiety attacks, ng um, mga emotional breakdown. Which is rare kasi hindi ako masyadong emotional. Pero nanay ko kasi yun eh. Tapos kahit na gaano kabaliw yun, nanay ko pa rin yun. So, iba yung effect sa akin. Talagang wala ako sa sarili. Ang dami kong ginawang kabaliwan. Like, I quit my job. Ayun. Tapos, sakto na-meet ko rin yung husband ko ngayon. So, yun, I quit my job. Tapos, sumunod ako sa Germany. Nung namatay si mama, bumili ako ng lupa ulit sa Antel. Kasi nag-open sila ng isa pang space doon. Binili ko. Again, itong mga 'to, yung hindi pa siya fully paid lahat, 'di ba? We'll go to that point na kung ano yung finully paid ko, tsaka ano yung nangyari. Lesson number 4, don't put too much of your savings to real estate property unless you're gonna use it, 'di ba? Sa'kin lang, rule ko, not more than 60%. Kasi nung time na yon, I was working abroad, ayoko mag-isip, so nilagay ko lahat sa ano, sa lupa. You can imagine, most of my saving, 90% napupunta sa properties and then 10% cash na ginagastos ko pa pang shopping. So what happened is, nung nagwo-work ako, 3 years kasi yung contract sa work ko, like 3 years. So, nung end ng second year, what I did is I fully paid yung Antel. Iniisip ko kasi 'pag natapos ko 1 more year, fully pay ko lahat, yung sa Antel, yung sa Taft. Tapos ang may iwan na lang is yung Pasig. Hopefully sa susunod na contract ko siya babayaran. Pero nakita niyo yung logic na parang dun ko lang lahat nilalagay yung pera ko. Wala akong technically savings na liquid. Puro siya illiquid, dun ko siya nilalagay. 'Di ba namatay nga si mama, nagkagulo-gulo, ganyan-ganyan. Ta's I met my husband, ganyan. Tapos tiga Germany kasi siya. So, parang for me, nag-quit ako ng job. So, hindi ko natapos yung 1 year. Thinking na pagpunta ko ng Germany, magkakaroon ako ng work. And I was thinking na, kunyari, makahanap ako ng work doon, pambabayad ko ng amortizations yung salary ko sa Germany. Which is weird din, 'di ba? Kasi at the end of the day, puro real estate ulit, 'di ba? Parang 95% puro dun ko lang nilalagay bilang tamad. Tapos, ang nangyari, nagka-COVID. So, nung nagka-COVID, di ako makahanap ng work sa Germany ngayon. Ang question is, paano ko babayaran? Paano ko babayaran yung mga binili ko na properties? Kung stocks kasi yan, or kunyari, UITF na money market, I can resell. Balik na, meron akong cash, 'di ba? Kasi liquid eh. Yun yung importance ng liquidity. Na parang, in case of emergency, kagaya nun, wala akong work, kailangan ko ng cash. So, dahil nasa lupa lahat, hindi ko ngayon siya mabenta. Kasi, wala ngang pera yung mga tao eh. Walang pambili. Ang daming nawawalan ng work na OFWs.
So, walang bibili. Walang market. So, kaya wala akong pera. Ngayon, hihingi ako ng pera sa asawa ko, sa tatay ko, gano'n. So, nangyari, buti na lang si President Duterte that time, in-announce niya yung Maseda Law. So, I have to reassess yung properties na ano ba yung i-give up ko, ano ba yung ikikeep ko. Pero for example, yung Antel, dahil nga na fully pay ko na yung dalawang lupa doon, okay na. Pero yung isa, yung binili ko nung namatay si mama, hindi ko pa siya fully paid. Pero malapit na siyang matapos. So, ang nangyari, so, 'di ba yung sa Maseda Law, pagka nabayaran mo yung 20 to 30, 20-30% na ano, na down payment over the years, minimum 2 years, ganyan, pwede mong makuha ulit yung 50% nung dinown payment mo. So, nung time na yun, nasa 300,000 na yung na-down payment ko. Tapos sabi ko, pwede bang ano, Maseda Law na ito kasi hindi ko na talaga kayang ano, ibayaran buo. So, pumayag naman sila. So, kahit na meron akong cash nun, syempre ang plan ko kasi ayoko nang gamitin yung cash ko kasi kung ipapambayad ko pa ng ano, wala na, parang magde-deplete siya at some point, 'di ba? Yung maubos na talaga yung emergency fund ko. Eh, may electricity cost pa ako, may food, ganyan. So ayokong gamitin siya. So nakuha ko yung 50%. Bilis kausap ni Antel. Good thing na lang na ayos sila. So nakuha ko yung 50%, tapos fully pay ko dun sa natitira pang konti dun sa isang land dun sa Antel. Kasi parang dalawa yung una kong binili na 11K nun. So, yung isa fully pay, yung isa may konti na lang na difference. So, nung nakuha ko yung 50% back nung na-down payment ko, nilagay ko dun. So, at least wala na akong problema dun. Okay, fully paid na siya. Finish. Dahil nga naka-loan na yung sa Pasig, doesn't matter anymore, 'di ba? Nandun na siya, hindi ko naman na siya puwedeng ibenta or whatever. Tsaka dun ako nakatira that time. So, hindi ko iniisip na bebenta ko 'yun. Yung Taft ngayon ang naging issue din. Kasi yung Taft, due na siya for turnover. Tapos pasado na lahat yung sa loan application and everything. So, basically, kung inaccept ko yung loan, akin na sana siya, 'di ba? Kaso nung time na yun, para kasing hindi ko sure, kung hanggang kailan matatapos yung COVID. So, natakot ako. Sabi ko, parang hindi ko talaga kaya na mag-ano, commit pa. Kasi yung amortization nung sa Mireya, nasa 32,000 na. Tapos, nung COVID, si Papa pa nagbabayad ng amortization. Parang tumutulong si Papa kasi nga, ayoko gamitin yung pera ko. Tapos, kasi nagbe-business pa ako noon. So, parang sa akin, yung business na na-open ko, nung natira ko pa dun sa exit money ko nung nag-resign ako, nilagay ko kasi sa business. So, habang yung kinikita nun is yung for daily life. So, parang si Papa tumutulong kahit papaano dun sa sa amortization. Para nga hindi maubos lahat nung savings tsaka pera, 'di ba? So, andun na yung sa tough. So, kailangan ko mag-create ng tough decision. Tough. So, sabi ko, hindi ko kayang bayaran. So, minaseda. So, naghanap kami sabi ko, Maseda Law na lang yan. Kunin ko na lang yung 50% nung nabayad. Which is, again, nasa 150. Kasi 300,000 na rin yung nabayad on and all. Tapos yun, parang nagpahirapan pa kami actually. Yun yung medyo tough na punta tayo mamaya sa developer. Inabot kami ng 2-3 years bago nila talaga binalik yung 50%. Kasi ang nakakainis pa noon, may nahanap na kami na buyer. Kasi nga, compared dun sa Pasig, mas sellable yung sa Taft, 'di ba? Kasi tapat ng Lasal, tas may Saints ko pa and malapit sa Makati. So, mas sellable siya. So, nakakahanap kami. Dalawa nga yung nahanap namin na buyer eh. Ang problema, yung developer, parang parang may issue na parang instead na i-proceed yung namin, yung transaction namin, parang tinatry nila na bentahan nung ibang units, ganyan. Tapos nung parang 2 years ago, sabi ko sa kanila, "O sige, i-fully pay ko na lang, tutal ayaw niyo naman payagan kami na kasi ngayon may work na ako ulit, 'di ba? Fully pay ko na lang." Ta's biglang china-charge ako ng 1,000,000 na interest. Sabi ko, "Ano ba 'yan?" Yun yung lesson number 4. Wag masyado sa real estate kasi nga 'pag nagkaroon ng problema, wala kang cash, hindi mo siya mali-liquidate. So kung sana 60% lang yung nilagay ko sa real estate,
'Di sana wala akong problema nung nagka-COVID. Sana chill lang talaga ako na I mean, technically wala naman talaga akong problema kasi alam ko naman na kahit na i-let go ko 'yun, yun nga lang marami kang loss. Pero technically hindi ako magugutom, hindi ako baon sa utang, hindi ako ano, alam mo yun, safe pa rin. Pero sana would have been safer if I put a cap on it. Lesson number 5, make sure na kung meron ka ng properties na tinitirhan, yung bibilhin is for passive income, 'di ba? Dapat yung location or yung property itself is magge-generate siya ng income in the future. Case in point, yung sa'kin, ang nangyari, for example, yung binili ko yung lupa sa Antel, 'di ba, COVID na nga, walang anything. Lupa lang siya. Tapos, wala, hindi mo siya mapakinabangan. Tapos ang problema pa, dahil lupa lang siya, sa residential pa. So, hindi ko siya puwedeng tayuan ng tindahan or alam mo yung uso ngayon na nakita ko sa YouTube na parang puwede yung ano, prefab na ano, na gagawin mo siyang apartment something na siguro 6 doors, ganyan. Hindi rin puwede kasi yun nga, ang issue is exclusive subdivision siya. So, dapat, may approval yung bahay, ganyan-ganyan. So, tapos nung meron silang ano, 'di ba, mga design na puwede mong i-take, ang mamahal, nasa 13 million, 15 million. Parang, hello, hindi ko na nga mabenta yung lupa, mag-i-invest pa ako ng 15 million more para magtayo ng bahay. Tapos magkano lang yung renta? Ano, ano 30,000 a month maximum. So, 'wag na lang, 'di ba? Parang so ngayon nag-aantay na lang ako talaga matapos yung Evo para mabenta ko siya. Basically, yun lang siya. Hindi ko siya mapakinabangan right now. Ngayon yung Mireya naman yun sa Pasig. Wala naman ako sa Pilipinas. Hindi naman nakatira na dun yung kapatid ko. So, walang nakatira dun sa property. Tapos, yung agent ko, yung nakalagay yung sa ano, for rent, ganyan. Wala namang nag-rent, 'di ba? So, basically, kasi hindi nga masyadong maganda yung location. Hindi siya good for renting. Walang kung kahit na sabihin mo yung Ortigas, medyo ano pa rin siya, traffic nga. So, hindi ka makapunta ng maayos. So, hindi siya magandang location for renting din. Hindi ko naman na-realize yun. Na-realize ko lang ngayon nung hindi ko siya mapa-rent. Sana lang talaga ang kinip ko yung Taft. Kasi yung Taft, feeling ko mapapa-rent. Kasi nga maraming students in front of Lasal. Pero again, with what I have right now, which is yung Antel na lupa lang, tapos yung property na yung sa Mireya na condo lang, wala silang passive income for me. Wala na akong binabayaran kasi almost fully paid na lahat. Yung Mireya, konti na lang, konting-konti na lang, fully paid na yun eh. Yun na lang yung natitira ko na ano, gusto kong tapusin this year. Pero yun, wala siyang pakinabang at all to me bilang OFW. And last but not the least is lesson number 6. Piliin nyo yung developer. Kung ano medyo sikat na kung within Metro Manila, kailangan siguro maayos-ayos yung developer. Tapos kapag labas ng Metro Manila, i-due diligence nyo pa rin yung developer, kung may background ba, ganyan. Tsaka malinis yung lupa, maayos kausap. For example, bumili kami ng lupa sa Siargao kasi meron akong ka-office mate noon na parang sabi, bumili kami ng lupa sa Siargao. Mura pa nun, grabe, sayang nga. Kasi parang 50 square meters, nasa ano lang siya, kalimutan ko. Basta mura lang siya. Parang 500,000 lang or 1 million. Nakalimutan ko na. Anyways, tingnan ko yung contract. Nagbabayad kami ng ano nun, nagbayad kami ng down payment, tapos nagbabayad kami ng monthly, tapos bala ko nga i-fully pay siya. Kaso nga nag-COVID. Nung COVID kasi, di ba, you're allowed to not pay muna for months. Tapos parang nagkaroon sila ng dispute. Basta may marketing sila, tapos yung mismo may-ari ng lupa. May mga konsolasyon, ganyan. Sakit sa ulo. Grabe, ang dami naming parang na-scam. Kasi ang ginawa nila nung COVID, hindi kasi sila nag-i-email eh, hindi sila nag-inform na parang nagsabi raw sila na ewan ko saan nila nilagay, Facebook or whatever. Pero hindi sila nag-send directly ng email sa amin na parang, okay, pag hindi kayo nagbayad nung gatong time, matatanggal lahat ng rights nyo. Kahit na nagbayad na kayo, more than 50% kanyan. Parang ang dami namin na parang nagulat kasi hindi namin alam na nag-announce sila.
Kasi nung natapos na yung COVID, gusto ko na siyang i-fully pay. Pumunta pa nga ako ng Siargao para tingnan yung lupa. Sabi ko, "Oh, yung agent," sabi ko, "fully pay ko na ngayon." Ay nila tanggapin. Sabi nila, "Hindi, wala ka ng rights dito." Parang ako, "Ay teka lang, di ko alam, eh." Ganyan. So, muntik ko pa nga silang ipa-flatter, ganyan. Kaso one day na lang, eh. So, paalis na rin ako ng Siargao. So, di ko alam kung puwedeng mag-class action dun or whatever, pero grabe yun. Nung nagpunta ako, wala ring development dun sa lupa, farmland pa rin siya. Parang feeling ko tuloy na-scam kami. Parang nagbayad ka for nothing, tapos wala namang development. Ewan ko kung meron na ngayon, hopefully naman yung nag-keep, na-retain, okay pa. Pero yun, I mean, masakit pa rin kasi 300,000 din yun. Pero yun nga, ay naku, ang daming losses na sana naiwasan ko. So sana gano'n din, lalo na yung mga OFW, 'di ba, na parang iniisip niyo mas madaling ilalagay na lang sa lupa, hindi rin. Kailangan 'wag masyadong lahat ng ipon mo nasa lupa kasi maiipit ka talaga. Uwi ka na parang ibebenta mo rin siya ng palugi, so sayang lang. So ngayon, if I were to start over yung journey ko ng real estate, investment, I would choose these things. First, kung bibili ako ng lupa, malapit sa touristic area. Kasi 'pag touristic area, marami kang puwedeng gawin. Puwede ko siyang gawing hostel, puwede ko siyang gawing restaurant, puwede ko siyang gawing alam mo 'yun, kahit na hindi pa ngayon, para in the future, puwede ko siyang gawing gano'n. Tutal 'yun na naman yung iniisip ko, eh, na parang, hindi ko pa siya magagamit ngayon, pero sana in the future. Tsaka yung mga areas na 'yun, kahit na mas mahal ng bahagya kaysa sa normal price, mas mura pa rin siya compared sa Metro Manila prices. Second, siguro, kung hindi touristic place, ang pipiliin ko yung along the highway, along the main road. Kasi, 'pag along the main road, mas malaki yung chance for commercial use, 'di ba? So, puwede ko siyang gawin na commercial building siguro pagka nakaipon-ipon, ganyan, or yun nga, puwede mo rin siyang gawing prefab na leasing, yung parang renting na ganyan, okey lang. Kasi again, main road siya, meron kang maraming puwedeng gamitin sa kanya. And siyempre, last one, siguro yung medyo farmland. Para kasi future gusto ko rin naman farming, ganyan. So at least magagamit ko siya in the future, 'di ba? Pero again, overall, kailangan malinis yung lupa, kailangan na due diligence, na check mo, wala bang issue-issue diyan. Kasi parang yung last time, um, merong binebentang lupa, mura sana. Tapos nung pagpunta nung kapatid ko, meron palang yung mga lampas-lampas na kapitbahay na nagtayo do'n. So ano 'yun, away-away pa 'yun. So, 'wag gano'n. So, kailangan importante malinis malinis, walang kaaway yung lupa at walang balete. Joke lang. So, hopefully may natutunan kayo sa mga mistakes ko sa real estate. Again, wala na akong magagawa kasi nagawa ko na naman. So, ang magagawa ko na lang ngayon is i-share sa inyo para hindi niyo rin ulitin, hindi niyo ma-experience 'yan. Kasi masakit isipin yung mawalan ka ng gano'ng kalaking pera, 'di ba? Pero ako kasi very forward thinking ako na parang, okay, kung isipin ko siya ng isipin, stress naman ako, 'di ba? Focus na lang tayo sa pag-create ulit ng pera para sa susunod hindi na tayo malalako or stress out ng ganito. Yan, learn from your mistake, grow. So ayun, anyways, yun lang. Thank you for watching. Sana nakatulong sa inyo yung mga tips and lessons learned. So if you want to learn more, please hit like and subscribe para marami pa tayong mapagkwentuhan in the future. So thank you and have a great day.